Ay naku, na-cut yung una kong video, nakakainis. Naka 38 minutes na ako nagre-record kanina tapos na-record lang is hanggang 11 minutes. So, babalikan ko 'tong slides. Ay naku, sinusubok na naman ako ng ano. And then nag-ano kasi sa Gmeet, 'pag hindi ko na babalikan after 11 minutes or 10 minutes, nag-i-stop siya. I think na-discuss ko na yung population and what means dun sa gene pool. Tapos, I'm not sure kung na-emphasize ko ba dun sa hanggang sa nakat yung sa hanggang moderate geographic barriers. Pero basically, discuss ko na lang uli. Ay, hopefully na ma-discuss ko siya with the same vigor nung una kong discussion. But ano daw po yung population? Again, same species within the same region na pwedeng mag-reproduce with each other. Yun yung characteristic ng what we call a population. Kung na-record dun sa video, ang example ko nga is, halimbawa, taga Isabela tayo, we are in the same region, same species of humans, na pwedeng mag-reproduce with each other. Then, when we consider local populations, they are much more smaller. Part siya ng large population natin. Halimbawa, kung ikaw ay taga Isabela, taga Etiague, local population yon. And local population, we call it DEMES. Parang isa siyang technical term then doon. Tapos what is the importance ng ating local population? Pag within a local population ka, you are more likely to breed with each other or to reproduce with each other than with the general members ng population natin. So for example, here we have a local population ng unggoy here. And then meron tayong local population ng unggoy here. Yung unggoy dito sa population na to, they're more likely to reproduce with each other than dun sa mga unggoy here. Ganyan. So, doon nagma-manifest yung barriers na tinatawag when it comes to local populations. They're often separated ng barriers. So, we have local populations kasi meron tayong barriers. Kung kinonsider natin yung Isabela at Etiague, yung barriers natin is yung barangays or municipality na barriers. Ganon. So, ito yung concept ng population and local population, like bagong character sa ating genetics na study. Then, we have yung here sa slide na to, you need to understand na, teka lang ha, ano ko ba siya? May make sure na hindi nawawala. Ayan. You need to understand na, gawa na nga lang ako ng sarili kong audience. Is it? Wait lang ha. Mag-add people lang ako. Sayang naman kasi ang aking patuloy na pagsalita. Anyway, so ang population, when we consider population, need nyong intindihin na it's dynamic. Anong ibig sabihin pag dynamic? Siya ay hindi fix. So, laging nagbabago yung population natin. They change over time. And merong 3 ways paano nagbabago yung population. We have size, geographic location, and genetic composition. So, anong meron dun sa ating size? Sa size, yung number ng individuals sa isang population, pwede yang mag-increase or decrease. So, halimbawa, kung yung population ng Anafunan ay 100, sample lang ha, para mas pwede yang maging 120 over time or baka mabawasan 90, may namatay. Ganun. But example lang, not necessarily na ano. But to be more like kung ano yung natural talaga nangyayari, kung bakit babawasan at nadadagdagan yung population. For example niyan is yung ating feast or famine. Feast, isipin nyo maraming food. Pag maraming food, mas malaki yung chance na mag-grow yung population.
Tapos, halimbawa dito sa mga tao na 'to ha, for this population of elephants, 'pag marami silang pagkain, maggo-grow population, 'pag mas onti yung pagkain, food is limited, yung population natin can go smaller. Then, geographic location. Lang baka naka-mute ako na nag-overthink na. Lagi din. Ayan, so geographic location, it also affects kung papaano nagbabago yung population natin. Especially dun sa concept ng migration. Pag narinig nyo na yung migration, it's more on about how population is moving. Like, some individuals pwedeng umalis sa original area nila tapos mag-move sa new place. Halimbawa, itong mga elephants na to, dati sa northern part sila, pwede silang pumunta sa central part and then doon sila mag-establish ng another population. So, pag nag-settle sila doon, nag-reproduce doon, magkakaroon ng new population. Then, we have yung concept ng genetic composition or yung types ng genes. Pag sinabi ng genetic composition, types ng genes present in a population. Ngayon kasi, kapag yung size ng population nagbabago, kapag may individuals na nagmo-move, mayroong mixing ng genes with it. Ngayon, pag nagmi-mix yung genes, syempre nagbabago yung genetic composition. Pag titignan nyo to, halimbawa sa diagram natin, this is yung original population natin. Pag lumiit yung population, for example, this one, nawala yung blue. Nung lumiit yung population, nagbago yung genetic composition. Nung mas lumiit pa siya, so may mga namatay siguro kasi hindi nakasurvive yung mga nandito. Yun ay lumiit uli. So, ang natira na lang is dalawang types ng genes. Then, pag lumaki uli itong population from these dalawang genes, ganito na siya. So, again, may genetic composition changes, yung pagliit at paglaki ng population. And because of these changes na to, yung mga scientists natin, nag-develop sila ng mathematical theories or model to predict actually kung ano yung mangyayari sa gene pool. Kagaya nung Heidi Weinberg kanina, nung present ko sa objective natin, it's one of those. Pero later nyo pa sila ma-encounter. I will send muna tong video na ito and then another video on Heidi Weinberg. But for this part ng slide natin, what you need to understand is population ay dynamic. Nagbabago siya. Maraming cause ng changes na yon, etong tatlo. And you need to understand like anong nangyayari kapag size yung nagbabago. Pag geographic location, anong meron. Then, bukod doon sa concept na yon, and we have to understand yung concept ng gene pool. Sinabi ko na to kanina, pag kinonsider mo lahat ng genes and the version of those genes, yung alleles natin within a population, yun yung gene pool. So, halimbawa to, population ng palaka, lahat ng genes na makikita mo sa individuals here, yun yung bumubuo ng gene pool natin. Then, may implications yung size ng gene pool. Dito, pag large yung gene pool natin, ibig sabihin, mataas yung genetic diversity niya. Large gene pool, maraming variation, mataas yung genetic diversity, maraming types ng genes dun sa gene pool na yon. Ngayon, anong implications pag mataas yung number of genes doon? Mas mataas daw yung biological fitness or survival ng large gene pool. Like, mas mataas yung kanilang ability ng population na yun to survive ang diseases, climate change, ganyan. Halimbawa sa agri, pag si farmer nagplant ng different varieties ng rice sa isang location, pag pineste, yung location na yon, mas mataas yung chance ng ibang varieties na mag-survive. Kasi magkakaiba sila. May ibang varieties dyan mamamatay, may ibang varieties na mabubuhay. Versus kapag isang variety lang yung tinanim ni farmer sa isang location, mas pag pineste, mamamatay ka agad. Ganon. So, ganon yung implications ng large gene pool. Ngayon,
Paano pa daw mas lalaki yung gene pool 'pag large na? Usually lumalaki siya kapag may new genes na dumadagdag, becomes larger kapag may new genes through mutations or and yung mutation na yon nagsu-survive. So, yung large gene pool, again, malaki yung variation, malaki yung chance ng survival or biological fitness. Mas lumalaki pa yung population, yung gene pool na yon kapag nagkakaroon ng mutation. Ngayon, sa small gene pool, ang meron naman dito ay low genetic diversity. Ibig sabihin, meron tayong fewer types of genes. Mas onti yung genes na nandoon and mas risky yon. Kagaya ng sabi ko kanina na kapag si farmer nag-plant ng isang type ng crop lang sa isang population, 'pag pineste yung type ng variety na yon, patay na. Ganun. So, mas mataas yung increased possibility nila for extinction. And yung gene pool na 'to, yung small gene pool natin, mas bumababa pa yan as nagkakaroon ng disasters or famine. Like, 'pag nag-reduce yung population size, mas affected sila. So, for this slide, ang inyong matandaan ay more diversity, more variation sa large gene pool, better survival. Less diversity, less genes na nandun sa isang population or small gene pool, mas mataas yung risk natin. Now, punta tayo here, bakit kailangan na iniintindi natin yung gene pool? Anong importance? Kasi, it help us understand yung 3 important things, like number of genes within that population, variety ng genes, and types ng genes on those population. So, pag gets natin tong tatlong to, mas makikita natin kung how diverse or uniform ba yung population. Then, in understanding yung gene pool natin, meron tayong concept nung gene frequencies. Like, bagong character to na need yung matandaan. Para siyang measure nung ating gene pool. 'Di ba sabi natin, sa isang gene pool, maraming genes diyan. So, paano natin malalaman kung ano ba yung mga genes na nandoon or ano ba yung traits na mga nandoon? So, si gene frequency, it help us understand that. Ratio daw siya ng different types of genes in a population. Basically, ano lang yan? It means na how common ba yung certain genes compared to others within that population. Ganun yung tawag dito, importance niya. Bakit importante na magets yung gene frequency at aralin siya? Well, check natin here, meron tayong chart, blood groups sa different types ng world. Yung color blue is O, yung color orange is blood type A, green is B, AB yung red. So, anong meron dito? Pinapakita niya na some blood types, mas common siya sa certain population. Like South Americans, mas nagpapakita yung gene, yung O, yung allele na O. Ngayon, yung allele na O, technically is recessive. So, kung tandaan nyo pa, di ba, ang mga recessive natin is yung mga small, ganyan. Tapos, big A, yan ay dominant. Ganon. So, we use gene frequencies to understand, halimbawa, si O, recessive siya, pero mas frequent or mas common siya in a certain population. So, yung proportion nung nakikita natin na trait, hindi siya determined nung pagiging recessive or dominant niya, but actually, depende yan dun sa frequency nung allele sa gene pool natin. So, anong ibig sabihin nun? Frequency of allele in the gene pool. Yung gene frequencies kasi natin, meron niyang dalawang type, yung allelic frequency and yung genotypic
frequency para maintindihan natin kung gaano kadami bang genes yung meron sa isang population. We focus on these two computations. So, si allele frequency, kung natatandaan ninyo, may big A tayo, big A, small a. Etong mga to, yung versions ng genes na to, yan yung tinatawag natin na allele. Now, when we consider yung frequency ng allele, ito daw yung copies of an allele in a population over the total number of all alleles for that gene in a population. So, paano yon? Pag kinoconsider natin itong allele frequency, sa gene pool natin, halimbawa ito yung gene pool, example lang yan ilan daw yung small a dyan sa overall gene pool? Ganon yung inaano niya. Sa lahat ng genes na makikita mo sa gene pool na to, halimbawa meron pa yung AA dyan, meron pang AA here, or big A dyan, ganon. Ilan yung A? Ganon, over dun sa total. Now, pagdating sa genotypic frequency, ang tinitignan naman ay individuals. So, ano pinagkaiba nun? Dun sa tao na nandito sa ating population or sa gene pool natin, ilan daw ba dyan yung merong AA na gene? Basta individuals yung tinitingnan. So dito, binibilang niya yung genes. Dito, binibilang niya kung ilan yung individuals na meron yung gene na yon. Ganon yung pinagkaiba nila. And again, etong calculations na to, they are helpful in describing yung gene pool natin. Dinidescribe niya what is inside ng gene pool and papaano yung genes distributed dun sa population na yon. So, for example, haba to. Discuss ko na to dun sa video talaga. Haba pa ng discussion ko para lang maintindihan yung computations. Tapos hindi siya na-record. Anyway, so this is an example kung paano kino-compute yung frequency ng allele. So consider natin yung population na meron tayong 100 na pea plants. Dun sa 100 na pea plants na yon, 64 yung tall plants na may genotype na big T. Then we have 32 tall plants na may genotype na small t, big T, heterozygous. And then 4 na dwarf plants na small t. Now we want to find out kung ilan daw ba yung frequency nung small t at small t. So again, yung formula is ilan ba yung small t dun sa population over dun sa lahat ng genes or yung alleles dito within sa 100 na pea plants na yon. So, punta muna tayo sa ilan ba yung allele na small t. So, yung may small t tayo dito, dalawa. Yung dwarf natin and yung tall. So, ilan yung dwarf natin na may small t? 4. So, 4 na dwarf, ilan yung meron silang small t? 2. So, 4 times 2. Ngayon, punta tayo dito sa heterozygous. Ilan yung small t dyan? Isa lang. So, 32 times 1 na small t. Actually, may 1 dyan. So, 32. So, lahat ng ating small t within this population is 4 times 2 nanggaling dito sa dwarf natin and 32 times 1 nanggaling dito sa tall plants. Then, so 40 yon. 40 yung small t over lahat ng bilang ng genes doon sa ating 100 pea plants. So, ilan ba yung genes na meron tayo dito? Yung big T, small t, big T, at yung small t. So, each individual natin,
si tall, not 64, si 32 na tall, at si 4 na dwarf, may 2 copies ng genes, which is eto. Yan. So, ito, 64 times 2, ito yung number ng genes na meron yung ating tall plants. Then, 32 times 2, ito yung sa ating tall plants. Then, this one. And then, 4 na dwarf times 2, ayan. So, ito ay 40 over 200, which or 0.2. So, ibig sabihin nito, 20% daw, 40 dun sa 200 na genes sa 100 na pea plants ay small t. Ganon yung ibig sabihin niyan. But what you need to understand is we were counting yung genes. Number nung gene, certain genes. This one you can practice sa bahay ninyo, although meron na calculation dito. Consider ninyo na ito yung population and ito yung genotypes or yung alleles dun sa population na yon. Hanapin daw natin kung ilan yung big R, ilan yung small r. But again, sa alleles, number of genes. Compare natin dito sa sa ating genotype. Same example yung sa ating 100 pea plants. But right now, we are focusing dun sa individual. This one. So, meron tayong 100 pa din na pea plants. Ang hinahanap natin is genotype frequency. Sino daw yung nag-e-exhibit ng genotype na big T, big T? So, ilan dito sa example natin yung may big T tuloy, small t, small t. Di ba, 4 lang? So, 4. Ngayon, ilan yung total na individual? Meron tayong 64, meron 64 na tall, 32 na tall, at 4 na dwarf. Technically, yung buong population, individual population. So, 4 over 100, so 4% yung may genotype na small t is small t. Ganon yung genotypic frequency natin. Pinagkaiba niya sa allelic frequency. Sa genotypic frequency, mas simple. Bibilangin mo lang yung individuals na meron nung certain genotype na yon. Then, i-present mo siya as, tawag dito, as percentage. So, cut ko muna yung video here. May medyo iba yung explanation nito. Medyo mahaba din yung explanation yan. And then, connect ko siya sa Heidi-Weinberg equilibrium sa susunod na video natin. Thank talaga yung effort ko kanina eh. Haba na nung discussion ko dun. Anyway, yon. If you have questions dun sa ating introductory part, kindly message me.